Mga kabombo at mga ka-Star Nation, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Lieutenant Dami Malang ng Philippine National Police Highway Patrol Group. Siya ho ang tagapagsalita at makakausap po natin sa ilang mga mahalagang punto ngayong panahon po ng holiday exodus. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me si Bombo Jaira Hangayo. Pagbati po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Bombo Radio Philippines. Hello po, Sir Dennis and Ma'am Raja at sa lahat po ng ating pong mga kabayan na patuloy pong nakikinig at sumusuporta po ng ating pong magandang programa ng Bombo Radio Philippines. Muli, good afternoon po sa ating lahat. Tayo ho ay napapakinggan at napapanood rin sa hanggang dun sa kaduluduluhan po ng Pilipinas. Kaya ho, kami ay makikikumusta doon sa mga isinagawa po ninyo ng mga inspeksyon so far dyan sa mga bus terminals na magkatuwang yata na ginawa ninyo at ng iba pang mga tanggapan ng ating pong pamahalaan. Could you give us any update about that, Lieutenant? Yes sir, tama po kayo no. Alinsunod pa rin po no sa pinag-uutos po ng ating pong butihing Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa ating pong PNP HPG na siya pong mangunguna po para po sa ating pong deployment ngayong pong Sumbak and Holy Week 2026. Nag-start na po yung ating pong operation last March 29, 2026 at isa din po dyan sa naging operation po natin yung talagang pong personal na pag-i-inspect po ng ating pong bagong talagang director ng HPG Police Brigadier General Romel S. Batangan na kung saan sa kanya pong pag-i-inspect dito po sa mga terminals po ng Central Luzon, dito po yan sa may Pampanga, na kung saan talaga pong chinecheck po natin mismo yung even yung mga bus at kung ito po ba talaga din ay sumusunod sa ating pong mga alituntunin at sa mga batas po na pinaiiral po ng ating pong PNP-HPG. Muli po, no, ito po din talaga din kasi yung ating pong layunin para maging orderly and peaceful. Ito pong ating pong pag-celebrate nito pong Holy Week po na ito. At sa isang banda, may deployment na rin po tayo nationwide po yan na nabanggit din po natin na nag-start po noong March 29. Muli po, almost 750 PNP HPG personnel po ang kinalat po natin na talaga pong magbabantay po sa mga places of convergences lalo po dito sa mga parishes or churches no na kung saan ito po ay dadagsain po ng ating po mga kababayan and even yung mga tourist spot sa isang banda rin po, no, yung ating po mga entries, exits, and ng mga border controls po sa ating po mga rehiyon ay binabantayan na po ng inyong pong PNP-HPG para po makasiguro po talaga na mas mapababa po natin yung mga tinatawag po nating mga road crash incidents at talaga po mas mapapatay po natin yung kapayapaan po lalo na po sa ganito pong uri po ng celebration, sir. Mm. Okay, may nakita ho ba kayo na ano yung mga common na violations diyan sa mga isinagawa po ninyong inspections? Well, yung ating pong mga nasagawa pong inspection po nitong mga nakarang araw, no, nakakatuwa po na talagang halos sa lahat po ng mga terminals po na napuntahan na po ng inyong pong PNP-HPG ay nakakatuwa po at napakaganda pong ibalita na lahat po ay sumusunod. At nawa po, no, ito po ay magresulta po ng maganda para din po no, sa ating pong mga kabayan, Sir Dennis. Okay. Ang akin pong katandem dito si Bombo Jaira. May ilang punto rin nais po sa inyong itanong. Bombo Jai? Yes, Lieutenant, inaasahan po ang mataas na bilang ng mga pasahero ngayong linggo. Ano po yung role ng Highway Patrol Group dito at ilan po yung mga nakatakda nating itatalaga ng mga personnel? Gaya po na nabanggit natin ng Bombo J, no, ay una, yung talaga po ng hindi po baba sa 750 na HPG personnel na ikakalat po sa 179 na locations or strategic locations na kung saan dito po ide-deploy po ito po mga nabanggit po nating personnel. Sa isang banda talaga po, no, yung magiging mandato po at magiging tulong po ng PNP-HPG po dyan ay una, yung traffic direction and control po natin na kung saan sa mga primarily national highways po natin and even sa mga rotondas at saka yung mga nabanggit nga nating entry and exit or border controls no ay babantayan po ng PNP-HPG para po yung sagabal or anumang pong uri po ng magiging dahilan para po magkaroon po ng commotion sa ating po mga primarily na kalsadahan. Well, ito po talaga din po no, yung ating pong babantayan at ito naman din po no, ay inutos po ng ating pong Director HPG sa ating pong mga nasakupan, ma'am.
maliban sa pag-mention nga natin do, maliban sa traffic management as you've mentioned, Lieutenant, paano naman po natin pinapalakas yung ating kampanya pagdating naman sa carnapping and other issues sa mga lansangan ngayong bakasyon, sir? Kaakibat po 'no ng ating pong, police and, patrol visibility 'no, ay yung tinatawag po nating anti-criminality operation or yung anti-carnapping operation. Kasama po diyan yung pagka-conduct po natin ng ating pong mga checkpoints nationwide, wherein, through this kind of operation naniniwala po ang inyong pong PNP-HPG na ito po 'no ay magiging, hadlang at magiging, tulong na rin po 'no na mapababa po yung krimen po natin. At, sa isang banda nga po 'no, yung anuman pong uri po ng carnapping incidents, hindi po talaga 'no, yung target po ng ating pong operasyon. Yung mga plate spotting po na tinatawag po natin 'no, eh, magtutuloy-tuloy po 'yan na pangungunahan po ng ating pong, limbas ng, PNP-HPG at, lahat naman din po na magiging resulta ay ibibigay ito isa sa publiko po ng inyo pong lingkod, kapag natapos po yung ating pong mga major deployments. But sa unang bahagi ngayong Holy Week, sir, may nakikita po ba tayong any vehicular accidents na common? And kumpara sa noong nakaraang taon, may nakikita bang increase o pagbaba? Sa ngayon 'no, sa Lunes Santo hanggang Martes Santo mababa talaga din yung naitatala nating bilang, bagamat na alam naman din natin na yung ating pong krisis sa crudo ay nakikita din namin malaking factor kung bakit, wala halos 'no na lumalabas or gumagamit po ng kani-kanila pong mga kalsadahan at mas pinili po 'no, na mag-stay po sa mga kani-kanila pong mga tahanan. At, talaga din pong, kung, mamarapatin po 'no, ay antayin mo natin yung kabuuan pong period para po makita po talaga natin. Kasi comparing last year 'no, ay, from, March 1 to, April 1 I mean, April 1 to May 31, 2026 eh, meron tayong naitalang 36,000 na road crash incident nationwide. But, sa ngayon pa lang po naniniwala po kami mas mapapababa po natin 'yan at yun din po talaga din yung ating pong, magiging, target para po mas mapababa po 'no yung ating pong, mga insidente para po rito, Ma'am Jai. Okay, thank you so much, Lieutenant. Abang mo, Denise? Okay, siguro munting paalala na lamang ho doon sa mga hahabol ano. Eh hindi pa man kasi ito sabi nga kanina nung mga nasa expressway ay hindi pa raw ito yung kanilang inaasahan na peak ano ng mga volume ng mga babiyahe. So siguro yung mga hahabol, may pasok pa kasi yung iba, Lieutenant ano, and yung ilan ay Webes, Biyernes na lamang ho maglalakbay. Sige, mga paalala po para sa ating mga motorista. Salamat po, Bobo Radyo Dennis 'no. Muli po 'no, ang paalala po ng inyo pong PNP-HPG, ang inyo pong tagapagbantay po ng ating pong mga kakalsadahan. Muli po, ang ating pong laging paalala, lagi po nating sundin po yung ating pong mga batas pantrapiko. Marapat lamang kung tayo po 'no ay, babiyahe po 'no, dapat po ay nasa kondisyon ang ating pong mga sarili, lalo tigit po ano, ang ating pong mga sasakyan. At marapat lamang din po 'no na 'wag po makalimot po lagi sa mga paalala po ng inyong pong PNP-HPG. We already forwarded or disseminated our information drives 'no, para po makatulong po sa ating pong mga kababayan. I-secure po natin ang ating pong mga sarili, ang ating pong mga, gamit sa ating pong mga tahanan, ang ating pong mga ari-arian at kung sakali po 'no, kung may mga pagkakataon na kinakailangan po ng tulong ng PNP-HPG, marapat lamang po 'no, na sila po'y tumawag po sa ating pong 911, sa ating pong hotline 'no, and pupuwede po sila mag-drop ng message po sa ating pong mga social media platform. Okay, with that, maraming salamat po, Lieutenant, at ingat din po kayo sa pagganap ng inyong mga tungkulin. Magandang araw po sa inyo. Good afternoon po sa ating lahat. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin tagapagsalita ng Highway Patrol Group ng Philippine National Police, si Lieutenant Nadami Malang. At yan ay mga karagdagang updates ho ng patuloy na pagbabantay dito sa Holy Week Exodus. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.